Ha? Talaga ba? Okay. So, willing din akong isacrifice ang buhay ko, mapatotohanan lang na engot ka. At ito yung magiging patotoo sa mga tao na maniniwala na engot ka. Kaya matibay ang paninindigan ko na engot ka. Okay? Willing ako. Engot ka. This is the most stupid and idiot argument na narinig natin galing sa isang atheist. Dumaan lang to sa TikTok ko. Ang name nitong user na to ay si You Will Die. Isa siyang atheist. I think nakausap ko na to dati at nilampasok ko na to sa usapin. Pero dumaan yung kanyang video, sinasagot niya yung isang Christian na nagpapatunay na ang Bible daw may evidence. At yung mga Kristiyano noong unang panahon, handa daw maan-alive para lang sa pananampalataya nila. Ngayon sinagot niya ito. Ang kanyang argument dito, kahit siya naman daw, willing naman daw siyang maan-alive, patunayan lang daw na engot daw yung Kristiyano. And this is the most stupid thing na narinig ko. Na ikaw, willing kang mamatay para patunayan na engot yung kasama mo? Really? Is that logic? Are you sure? It's not just only illogical, but it's also unhistorical. We are referring to the first century Christians na willing silang man-alive dahil lang doon sa kanilang nasaksihan. At during that time, walang mag-iimbento ng paniniwala na willing siyang mamatay. Imaginein mo at that time, first century, walang tao, walang historical record na namatay siya at willing silang magpakamatay na group para lang sa kulto nila na imbento o para lang sa paniniwalang imbento. At wala ding Kristiyano during that time na willing na mamatay para patunayan ng kalaban na engot sila. O di kaya atheist sa panahon na yan na willing magpakamatay para patunayan ng Christianity engot. O di kaya patunayan na atheism ay totoo. At wala ding Kristiyano sa panahon ng first century na willing mamatay para patunayan ng atheism ay engot. Walang ganun. It doesn't make sense sa isang Kristiyano na maging willing man-alive para patunayan lang ng atheism ay katangahan. O di kaya, ang isang atheist mamatay para patunayan na ang Christianity ay engot. It doesn't make sense. Walang ganong atheist kahit noong 20th century. Napaka-illogical noon. Walang nangyaring ganon. The argument is very stupid and not just only stupid, it's also illogical and unhistorical. I think your argument can be considered an informal policy of appeal to ridicule or appeal to mockery. Ibig sabihin ng iyong argumento ay hindi seryoso at para lang i-mock ang Christianity. And it's not even historical though. Kasi kung titignan natin ng history, makikita natin na ang reason kung bakit willing yung mga Kristiyano nung panahon na yon, ng first century na sila yung ma-unalive. Dahil naniwala sila totoo si Jesucristo at totoo yung kaniyang mga miracles. Nasaksihan nila yun. Kaya dahil dyan sa pagiging witness nila ng mga event at kung sino si Jesus, willing silang ma-unalive. Yun ang context ng martyrdom noong first century. At hindi pa tungkol sa ang kanilang pagkamartir is to prove na engot yung kabilang side. Hindi ganon. At yan ay isinulat ni Fox, Book of Martyrs sa kanyang sulat. Nakadetalye dito ang reasons kung ano yung kinamatay ng mga apostles. They were willing to die for the sake of Jesus Christ as divine, who was crucified and rose again from the dead. Yun yung gospel na pinangangaral, pinapakalat nila nung panahon na yon. So the cause of the martyrdom of the early Christians is about someone who is divine, someone who lived perfectly and had miraculous works. So the cause of the martyrdom is because of eyewitness cause or eyewitness reason. Hindi claim cause or hindi claim reason. Na para bang dahil lang nagki-claim sila, handa silang mamatay kasi meron silang claim. No. It's about what they've seen, what they have heard, what they have touched. Kaya nga sinabi sa 1 John chapter 1, verse 1, yaong aming nahipo, yung aming narinig, yung aming nakita, ipinangangaral namin sa inyo. So, hindi imbento, no? Merong outside source kung ba't sila nagsasalita. Hindi siya internal claim. Nakatulad ng Big Bang Theory, it's just an internal claim without any scientific evidence. At kahit naman kayo at sa history nyo, ay walang naging willing man alive sa inyo to prove the internal claim ng Big Bang Theory o theory ng evolution. Even ang first known atheist noong 16th century na si Matthias Nutzen ay hindi ganyan ang nangyari. Na willing siyang mamatay sa kanyang pagka-ateista at willing bang mamatay ba para sa theory ng atheism or Big Bang Theory o theory of evolution. Kundi meron pa siyang
evil and wicked influence sa panahon niya. Nagtuturo siya na magrebelde ka sa gobyerno. Tapos ikaw na artista sa sobrang kamangmangan mo ay nakabuo ka ng argument na kahit ang mga ninuno ninyo at kahit ang mga lolo-lolo ninyong mga saraulo, hindi yan nagawa. Sigurado ka, willing kang ma-persecute para sa paniniwala at pananampalataya mong atheism, at willing kang ma-persecute at mamatay para sa pananampalataya ng mga Kristiyano daw ay engot o ang Christianity daw ay engot. Are you sure? Well, wala namang na-persecute sa inyo. In fact, sa 20th century and until now, atheism ang isa sa mga persecutors ng Christianity. So your response to the Christian guy is not showing your intellectuality, but it shows how dumb, foolish you are.